Napanood ko din naman dun sa vlog ni Mr. J. Kani-kanina lamang, no? Tapos napanood ko rin sa vlog ni Nognog Birador yung nangyari nga dito kay Beyonce nung sila po ay papunta ng Hong Kong. Doon pa lang sa immigration sa Pilipinas. Na ang sinasabi dito ay nasigawan daw ng immigration officer. Ang sabi, mahina daw kasi ang boses ni Bebe Beyonce. Kung ano-ano man, sa tingin ko hindi naman dapat naging big deal ito eh. Ito nga nangyari kay Beyonce, ay alam naman natin na first time nung bata na lumabas ng bansa. At first time niya rin na humarap sa immigration. Sa mga nakakaalam, sa mga madalas na lumabas ng bansa o may experience na lumabas ng Pilipinas, yung mga OFW o yung mga tourist, ay alam na natin yung sitwasyon, lalo na pagpalabas tayo ng bansa. Especially pag tayo ay haharap sa immigration, kadalasan maraming tinatanong, kadalasan maraming hinahanap, no, maraming binubusisi. Hindi lamang sa ating mga dokumento, ganun din naman sa kung paano tayo sasagot doon sa kanilang mga katanungan. Hindi naman sa minamasama natin o kung ano man. Alam natin na magkakaiba ang mga tao, magkakaiba ang mga immigration, depende kung matapat ka sa immigration officer na hindi matapos-tapos ang regla. Ganun talaga ang mangyayari. Yung iba naman talaga ay mabait, no, nakakaunawa at talagang maayos makipag-usap. Natapat lang siguro na baka araw ng dalaw nung natapat na immigration officer kay Beyonce, hindi natin alam, no? Sa tingin ko, hindi naman kailangan pang kasing sumigaw. Dapat inunawa niya rin yung bata. Siguro naman nakikita niya naman siguro sa mga dokumento kung ilang taon si Beyonce. At ito nga ay first time. Sana naunawaan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon porket immigration officer ka feeling mo untouchable ka na. O feeling mo talagang pwede mo nang sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin. No? Mapa si Beyonce man yan o mga ibang kababayan natin na humaharap dyan sa inyo. Lagi natin tatandaan na ginagawa natin yan para protektahan ang ating mga kababayan. Hindi para sigaw-sigawan lamang. Ito wala naman tayong masamang sinasabi. Ito ay napag-uusapan natin sapagkat sa tingin ko hindi na dapat nasigawan pa si Beyonce. At ito din naman napag-usapan natin sa napanood natin sa live ni Mr. J na wag na nating gawing issue ito. Wag na nating gawing dahilan ito para i-bash. Iba si Mr. J, kung bakit pa kasi ni-live yan, dapat kasi ganito, dapat ganun na lang. No, wag na din natin iba si Beyonce na kasi mahina ang boses ni Beyonce, kesyo ganito, kesyo ganun, na mga nababasa natin sa komento at naririnig din natin sa iba. Lalo na dun sa mga basher na nag-aabang-abang, mga abangers sa mga pagkakamali, mga abangers sa mga issue na pwede nilang maibato, lalo na dito kay Beyonce, sa EDSI at sa Team Kalingap. Hindi ako naniniwala na yung karamihan ng sinasabi nilang EDSI supporters, lalo na kung nambabash at puro butas na lamang hinahanap, ay mga tunay na supporters. Karamihan dyan mga nagpapanggap lamang, mga nagbabalat kayo sapagkat hindi nila matanggap na ang EDSI, si Kalingap Edu at si Bebe Beyonce ay magkasama sa Hong Kong. Naiinggit sila sapagkat hindi nila alam ang salitang pagmamahalan. Lalo na ngayon. February 14 na, araw ng mga puso. Subalit itong mga taong ito, mga basher na ito, na binabash si Mr. J, na binabash si Beyonce, binabash si Kalingap Edu, binabash ang Kalingap, ay mga pinagkaitan ng puso. Kung ako sa inyo, kung wala kayong puso, punta na lang kayo ng palengke at bumili kayo ng puso. Puso ng manok, puso ng baboy, o kung ano man, puso ng saging, para kahit papano masabi nyo na kayo ay mayroong puso. Kahit ngayon lang, kahit ngayong araw lamang ng mga puso. Hindi ba? And speaking of puso, sana kahit papano ay humaba naman dapat yung pasensya ng immigration officer. Hindi natin siya kilala, hindi natin siya hinuhusgahan, pero may mga pagkakataon na mayroon tayong mga options, no, na hindi natin kailangan ma-high blood, hindi natin kailangan magalit. Lalo na dito kay Beyonce, na alam nating first time at bata pa, nahihiya, kinakabahan. Dapat nandoon na ipakita natin yung ating pong puso para sa ating pong mga kababayan. Kaya nga sa tingin ko, hindi na dapat siyang nasigawan pa. Kahit sabihin pa nating mahina ang boses, palawakin pa rin natin yung ating pong pangunawa. Sapagkat nandyan naman ang mga dokumento, nag-qualified naman siya, nakapag-submit naman siya, nakapag-complain naman siya. So wala akong nakikitang pangit na dahilan para masigawan natin ang isang tao. At dito naman kay Bebe Beyonce, pakatatag ka lang. Dumarating tayo na sa ating mga buhay na may mga ganyang klaseng tao tayo na nakakaharap.
no, na may mga sitwasyon tayo na kailangan nating mapagtagumpayan, no, na mapaglabanan, at ito yung mga bagay na magtuturo sa atin para tayo ay mas maging matured, para tayo ay mas lalong lumago. Sa mga basher, huwag na kayong umasa, no. Hindi nyo masisira ang moment ng EDSI, hindi nyo masisira ang moment ng Kalingap, hindi nyo masisira ang mga moment na nagaganap dyan ngayon sa Hong Kong, sapagkat kahit ano pang mga issue ang makita ninyo, ang mapanood ninyo, mambash pa kayo, gumawa pa kayo ng issue, gumawa kayo ng mga butas dyan, no, iset up nyo pa si Beyonce para maging masama sa paningin ng mga tao, ay hindi mangyayari. Sapagkat sa kabila ng mga negatibo at pangit na nakikita nyo, sinasadya man o hindi, mananatili at mas mananaig pa rin yung magagandang bagay. Kaya sa lahat ng mga taga Hong Kong dyan, sa ating mga mahal na kababayang OFW, mga taga-suporta, maraming salamat sa inyo pong mainit ng pagtanggap sa Team Kalinga. At dito naman kay Boss Mr. J, wag nyo rin naman siyang sisihin, sapagkat gaya ni Beyonce, siya ay first timer lang din. At siguro na-excite lang siya na ibalita sa atin, i-share sa atin yung mga kaganapan. Yung mga kaganapan behind the camera bago pa man sila umalis hanggang sa makarating sila sa Hong Kong. Walang masama namang intensyon si Mr. J, pero siguro ang advice lamang natin ay makapag-focus, no? Siguro makapag-focus na makapag-vlog dun sa mga mas magagandang bahagi ng kwento ng buhay ng Kalingap dyan sa Hong Kong, dun sa mga magagandang pangyayari, dun sa mga positive vibes na lamang, para naman ma-dehydrate sa mga issue at mga problema itong mga nag-aabang na mga bashers na walang magawa, walang puso, walang muka. Walang muka, bash lang ng bash eh. Kita nyo naman, walang muka, puro lang mga pangalan. So, alam na this, hindi nyo matitinag ang EDSI, hindi nyo matitinag lalo ang Team Kalingap. Tandaan nyo yan. Malamang, kaya ganyan kayo dahil kayo ay mga broken heart. Hindi lang tuwing araw ng mga puso, kundi bawat araw ng inyong buhay, kayo ay mga broken heart.